Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng International League, gusto ko lang sanang humingi ng pabor sa inyo na sana tulungan niyo akong i-boost ang video na to. Sa simpleng pag-share lang ng ating video ay napakalaking tulong na nito sa akin. At gusto ko lang sanang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisahan na natin ang chapter 188 ng International League. Puro nga kalokohan ang ginagawang play nitong si Gintoki na labis na ikinainis talaga ng coach nila. Ngunit, dahil sa pagsalba nitong si Akashi sa bolang na isablay ni Gintoki, nagawa na naman nilang makapuntos at nagawa ulit nilang maibaba sa 3 puntos ang kalamangan ng Shouko sa kanila. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shouko ang bola at tinadala na ito ni Ryota papunta sa kanilang basket. Kahit sumasablay ang tira nitong si Gintoki, talaga namang siguradong mapapahanga ka sa mga galaw nito. At halos onti lang naman ang ikinatangkat sa akin ng lalaking yon. Pero kung gumalaw siya, talaga namang pang-professional na. Nakakapagtaka lang dahil yung talon niya ay hindi tugma sa kanyang taas. Halos onti na lang magiging magkasing taas na sila ng talon nitong si Hanamichi. Yan ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili. Habang itong si Gintoki naman ay biglang nilapitan itong si Akashi. Mabuti na lang at sumunod kagad sa akin, Akashi. Kahit papaano nabawasan ang mga kapalpakan na nagawa ko. Nakakaya talaga sa inyo. Yan ang nahihiyang sabi ni Gintoki. Hay nako Gintoki, puro ka talaga kalokohan. Pero sa susunod naman, isure mo naman na may papasok mo muna ang bola. Nakakadalawang mintis ka na ngayon ah. Kanina naman puro pasok ang iyong tira. Pero bakit ngayon nakadalawang sablay ka? Hindi ko talaga inaasahan ang ganitong galaw mula sa'yo. Pero sana naman, ayusin mo na. Baka nakakalimutan mong tayo ang naghahabol ngayon sa show ko. Kaya naman, umayos ka na Gintoki. Yan ang sabi ni Akashi. Oo na Akashi, tama na ang sermon mo na yan. Hindi yan nakakaganda sa akin. Kaya naman, tama na. Kalimutan na natin ang mga kapalpakan na nagawa ko. Huwag ka mag-alala, babawi ako sa inyo. Yan naman ang sabi ni Gintoki. Talagang bumawi ka ungas. Dahil kapag hindi ka bumawi, siguradong mayayari ka sa ating coach. Yan naman ang sabi ni Akashi. Habang itong si Gintoki naman ay napalingon sa kanilang coach. At nakita nito ang kanilang coach na talaga namang sobrang talim ng tingin sa kanya. Patay, mukhang galit na galit tong si coach ha. Yari ako dito mamaya. Kailangan makabawi ako para mawala ang kanyang inis. Yan ang sabi ni Gintoki sa kanyang sarili. Sabay takbo na papunta kay Mitsui upang bantayan ito. Habang itong si Hanamichi naman ay tinitigan talaga itong si Gintoki at talaga namang puro pagtataka ang tumatakbo sa isipan nito. Siya ba talaga ang MVP ng kanilang team? Nakakadalawang puntos pa lang siya sa 3 pero nagkakalat na siya ngayon. Mukhang mahina din pala ang lalaking yan ah. Yan ang sabi ni Hanamichi. Hindi ba siya naman nagawa niyang pagkakamali Hanamichi? Dahil baka plano nila yan para malin lang tayo. Hindi talaga siya mahusay pero ang totoo ay talaga namang napaka-shooter na lalaking ito. At nakita mo bang ginawa niyang pagtalon kanina? Mas mataas pa ang talon niya kaysa sa akin. At halos kayang-kaya kanyang sabayan sa ere. Kaya naman, mag-iingat tayo sa lalaking yan. Dahil mukhang hindi lang siya mahusay sa 3, kundi pati sa loob ng basket. Yan ang sabi ni Akagi. Huwag ka na mag-alala, Gori. Dalangkat nandito ang henyong si Hanamichi Sakuragi. Siguradong malabong makapuntos yan sa ilalim ng basket. Kaya naman, huwag mo masyadong isipin ang ginawa niyang pagtalon. Dahil mahina pa yun para sa akin. Yan naman ang sabi ni Hanamichi na talaga namang humahalakhak sa tuwa. Maki, nakita mo ba yung laruan ng Gintoki na yon? Parang si Hanamichi talaga siya kung gumalaw. Kumbaga, small version ni Hanamichi. Yan ang sabi ni Fujima. Tama ka nga Fujima. Akala ko talaga itong si Akashi at Momoski lang ang mataas tumalon sa kanilang team. Pero mali ako. Dahil kayang-kaya rin palang sumabay ng Gintoki na to pag-usapang pataasan na ng talon. Yan naman ang sabi ni Maki. Sa kabilang banda naman, itong si Jade naman ay agad na binantayan ng mahigpit itong si Ryota. Sabay tinitigan ito ng matalim na para bang sa tingin pa lang ay binabantayan na siya nito ng mahigpit. Kaya naman, itong si Ryota ay nangamba sa tingin nitong si Jade. Iba talaga tingin na lalaking to ah. Mukhang marami siyang bagong galaw na gagawin sa depensa. Kailangan ko mag-ingat dito.
dahil siguradong gugulatin ako ng lalaking ito. Yan ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili, sabay nakatingin din kay Jade. Humanda ka sa akin, Bansot. Hindi ka na makakawala ngayon sa depensa ko. Kaya naman, kung ako sa'yo, ipasa mo na ang bola hanggat may pagkakataon ka pa. Yan ang sabi ni Jade na talaga namang sobrang seryoso. Sabay sinimulan na nitong harasin ang depensa ni Ryota na labis na ikinagulat ng buong tropa ng Shouku. Tignan nyo, hindi makawala itong sikulot sa lalaking dumidepensa sa kanya. Tama ka nga, Taba. Ibang klase ang ginagawang depensa ng Jade na yan ngayon kay Miyagi. Oo nga, talaga namang sobrang nahihirapan itong si Ryota na makawala sa kanya. Kailangan maipasa niya na ang bola bago pa siya tuluyang magitgit ng lalaking yan. Yan ang usapan ng mga tropa ng Shouku. Habang itong si Ryota naman ay talaga namang nahihirapan sa ginagawang depensa nitong si Jade sa kanya. At itong si Rukawa naman ay mabilis na nag-cut sa loob ng basket na agad din namang nakita nitong si Ryota. Kaya naman, agad niyang ipinasa ang bola papunta dito. Subalit, laking gulat ng buong manonood. Kahit pa itong mamalalaro ng Shouku. Dahil na nga sa biglang nabasa nitong si Jade ang gagawing pagpasa nitong si Ryota. Huli ka! Sabi na nga ba, ipapasa mo ang bola dyan sa may number 11. At hindi ba halata? Kaya hinayaan ni Todori na makawala itong si Rukawa sa kanya. Dahil alam namin na sa kanya mo ipapasa ang bola. Ngayon na nahuli na namin ang bola sa inyo, siguro naman pwedeng kami naman. Kami naman ang magpapahirap sa inyo. Yan ang sabi ni Jade. Sabay isil na nga sa bolang ipapasa sana nitong si Ryota. Ano? Ang bilis! Hindi ko inaasahan na magagawa niyang makuha ang bullet pass ko na yon. Nakakaasar. Sabi na nga ba, gugulatin ako ng lalaking to eh. Nakakainis. May iwan niya na ako. Yan ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili. Ayos! Another steal na naman mula kay Jade. Grabe ka talaga dumipensa, Jade. Talaga namang hindi mo pinakawalan ng bola sa may number 7 ng Shouku. Sige, Jade. Umatay ka na at siguraduhin niyong hindi kayo mapipigilan ng Shouku. Sige, puntos na Dream Team. Tayo naman ang umarangkada sa laban na to. Yan ang sigawan ng mga tagahanga ng Dream Team. At itong coach ng Dream Team ay sumigaw na din ng malakas. Jade, ayusin niyo ang laro niyo. Siguraduhin niyong maipapasok niyo ang bolang yan upang maibaba na natin ang kalamangan sa Shouku. At mapasa atin naman ang takbo ng laban na to. Tama na pakikipaglaro sa Shouku. Magseryoso na kayo. Yan ang sigaw ng coach ng Dream Team. Huwag ka mag-alala, coach, dahil hindi kita bibiguin sa pagkakataon na to. Yan naman ang sabi ni Jade sa kanyang sarili na talaga namang malapit na sa kanilang basket. Na bigla itong nagulat dahil na nga sa biglang sumulpot itong si Ryota sa kanyang harapan. At talaga naman nagawa siya nitong mahabol. Ano? Ang bilis ng Bansot na to ah. Nagawa niya agad makabawi sa depensa. Iniwan ko na siya ng gusto pero nagawa niya pa ding makahabol sa akin. Ngunit, hindi yan sasapat, Bansot, para mapigilan kami. Dahil kahit anong gawin mong depensa, kung mag-isa ka lang, hindi mo kami magagawang pigilan. Yan ang sabi ni Jade sa kanyang sarili. Habang itong si Jintoki naman ay biglang sumulpot sa gilid nitong si Ryota. Sabay ngumiti ito ng nakakaloko. Sabay tumalo na mataas at itong si Jade naman ay ngumiti na rin kay Ryota. Sabay ipinasa ang bola pa itaas na agad din namang nakuha nitong si Jintoki. Kaya naman, nangawak na ni Jintoki ang bola. Hindi niya na ito ibinaba pa at idiniretso niya na ito sa kanilang basket at gumawa ng isang one-hand monster slam dunk na labis na ikinagulat ng buong manonood sa loob ng court. Kahit pa ang mamalalaro ng Shouku. Ano? Paano siya nakapunta agad doon? Andito lang siya kanina sa tabi ko ah. Tapos ngayon, nandun na agad siya. Nadali ako ng lalaking yun ah. Akala ko talaga mag-1-on-1 itong si Jade at Ryota. Pero hindi pala. Yan ang sabi ni Mitsui sa kanyang sarili. Ang dalawang lokong to, pinagkaisa nila ako ah. Nakakaasar naman. Kaya pala sinabi niya na hindi ko sila mapipigilan kung mag-isa lang ako. Dahil dalawa pala silang aatake. Yan naman ang sabi ni Ryota. Grabe! Nakita niyo ba yung bilis na takbo nitong si Jintoki? Sobrang bilis niya. Na halos nakasabay siya sa bilis ng dalawang point guard at yung talon niya. Sobrang taas. Nakakilabot ang lalaking ito. Bukod sa napakahusay nito sa tres, napakahusay din pala nito sa loob ng basket. Totoo nga ang sabi-sabi na siya ang MVP ng kanilang kupunan. Mukhang magagawa na nilang makuha ang laban na to ah. Dahil sa play na ginawa nila. Yan ang usapan ng mga manonood. Ang usay mo, Jintoki. Nagawa mong makabawi ng putos. Akala talaga namin puro na lang kapalpakan ang gagawin mo sa laban eh. Buti naman at bumawi ka. Sige, Jintoki, ipagpatuloy mo lang yan. Patunayan mo sa may number 40 ng Shouku na mas mahusay kang MVP kaysa sa kanya. Yan ang sigawan ng mga tagahanga ni Jintoki. Habang itong coach ng Dream Team ay napabulong sa kanyang sarili.
Wala talaga akong masabi sa kahambugan nitong si Jintoki. Hindi na talaga siya nagbago. Kahit na nagkakamali ito sa paggawa ng play, talaga namang binabawi niya agad ang mga nagawa niyang pagkakamali. Hindi talaga kita papakawalan, Jintoki. Dahil ikaw ang natatagong susi ng kupunan na to. Kayong dalawa ni Todori. Yan ang sabi ng coach ng Dream Team sa kanyang sarili na talaga namang nakangiti na sa kanyang kinauupuan. At dito na nagtatapos ang Chapter 188 ng International League.